lang ni taman sa salog ang ato ang Bible rally karon kundi lukop na buta tibuok kalibutan kay na may mga nag-live especially aning ako ang gitawag Facebook. So ang atong isgutan karon mao ning gitawag nato og kasaysayan sa simbahang Katoliko. Niya ato na lang ning ikonekta ang pagkatinuod sa atong simbahan nga Katoliko. Gani matod pa ni Father kaganina sa ihang talk nga wa ta mo anhi dinhi aron magdala lang og comics. Mao na nga daghan man tag libro pero gamay ra kung gida kay di man madapit yung bugata man to. Pero kanira siya magamit nato, no? Niya nakita ninyo ang atong libro dinhi sa atubangan, legit ni siya. Dili ni Xerox copy lang. Dili ni mga comics o mga newspaper nga gipamunit na tos basurahan. Ay ipatuo mga tao nga naa gyud pero dili di ay legit. Kaning ato legit yun. Now, angay tang masayod nga karong panahon na daghan na kaayong mga simbahan nga natukod, nagkailain-lain nga mga pangalan, ang uban gadala sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Pero kung tun-an nato ang ilang kasaysayan, maguwang pa'y tanduay. Ang uban maguwang say bitsin. So kining atong simbahan mao ni atong tukion karon kay niingon si San Pablo sa Biblia sa Kristohanong Katilingban nga version sa Tito Kapitulo 3 versikulo 10. Ingon niya, "Kon bay mo pa si ogda og mga sikta sa simbahan, pasidan-i siya sa makausa og unya sa makaduha. Kung magpadayon pagihapon siya, pahilayo kaniya." So mao ni ang advice o ingon ni San Pablo sa Biblia nga di gyud ay taangay magpasakop anan simbahan nga narehistro lang sa Security Exchange Commission. Kana bang gahapon pa natukod ang uban yaging adlaw, ang uban ganina pang buntag. So di kita angay. Mo nang badlongon jud. Ingon si San Pablo, pahilayo kaniya kung di maminaw. Mo na nga sobra sa 68,000, correct me if I'm wrong. Kabuok sikta nga natukod karon, wa pay labo tong wa marehistro sa Security Exchange Commission, kana silang tanan nag-angkon nga sila gikan sa atong Ginoong Jesucristo. Pero kung basihan nato ang kasaysayan, dili kapasar ang ilang simbahan, dili ka konekta ang ilang simbahan ni Kristo og mismo sa mga apostoles ni Kristo. Kita ang Katoliko makakonekta ta, makatrace back kita balik sa mga apostol og ni Kristo mismo. Ebidensya, naatay ebidensya, legit ning akong gidala kasaysayan. Nganong mo gamit ang kasaysayan? Kay matod pas Biblia nga protestante nga the living paraphrase kaning Biblia nga Living Bible. O sa may giingon sa Job Kapitulo 8 versikulo 8. Job chapter 8 verse 8. Matod pas Biblia, read the history book and see. Basaha ang kasaysayan og tanawa. Sumunang mamakli tag kasaysayan, dili kay kapitulo ba bersikulo laway ta. Ang ending anak ka mabutbut ra jud. Mao na nga unsay giingon sa kasaysayan atong basahon, legit ni siya kay Encyclopedia Britannica volume 8 ning akong gidala. So bahala na lang na katong mga dili Katoliko, tsansa na kay ninyo ning maminaw karon. Hibaw ta nga naa ni sila diri sa palibot. Unsa may giingon sa pahina 644, Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostle of Jesus Christ in the first century. Makatrace back ta gani kaning atong tarpulin sa luyo,
naaman tay mga listahan sa mga Santo Papa, di ba? Gikan ni San Pedro hangtod na ni Pope Francis ang atong presente nga Santo Papa karon. So mao ni ang lig-on nga ebidensya nga makatrace back ta gikan sa mga apostol ni Kristo hantod karon walay bugto nga kutay. Mao na nga di gyud ta mabulag sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaysayan ang nag-ingon ha. Now asa nagsugod kining maong simbahana, laing kasaysayan atong basahon. Aron makahibaw ta. The New Book of Knowledge Encyclopedia. Binisayo nato ni ang bag-ong libros kahibaw. Unya atong timan-an nga naay giingon ang atong mga historian, ignorance of the history is lack of knowledge. Kung ignorante tas kasaysayan, kuwang tagkahibaw. Mao na atong basahon para maklaro nato. Niya sa pahina 287 ningon Roman Catholic Church. Roman Catholic Church ha. The history of the Roman Catholic Church began in Anapirum in Jerusalem almost 2,000 years ago. So dugay na kaayo. About 120 persons were gathered there. They were the follower of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Gitukod yuta sa atong Ginoong Hesukristo. Lig-on ang atong ebidensya. Murara kanang mo-claim ganita nga atuan ning yuta kinahanglan makapakita gitag legit nga titulo. Ebidensya ba? So kita naata dili ni tiaw legit ning atong kasaysayan. Gani lain pa nga kasaysayan nag-ingon sa The World Almanac and Book of Fact niya libros kahibaw. Sa 2020 edition. Human ang COVID ani. Naingon man sa pahina 704. Christian niya, major Christian denomination. O sa giingon Roman Catholics traditionally tradisyon ra man na brad di man na biblical kay ang mayuntag tradisyon binase na sa mga kasaysayan. Ano unsa may giingon? Traditionally founded by Jesus Christ who named Saint Peter the first vicar. Nawa klaro nga gitukod ta sa atong Ginoong Hesukristo legit ning ato kay kasaysayan gyud. O gani, human nahitabo ang debate namo way back 1 year ago diha sa ibabaw anang simbahan sa 70 Adventist na may urag function hall. Niingon ang usa ka 70 Adventist, Brad, magpabunyag na kog Katoliko kay kining simbahana mao di ay ning gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Legit ni atong ebidensya. Unya nakapabor jud ko ato kay sa ikaduha namong tema ang Revelasyon 1:10 pamatud-an nga Domingo na nya anak ko why sabadistang butbuton inyong kauban ning hural nga magpabunyag na siya og ambot kamusta nakaturon. So legit ning ato natay mga ebidensya biblically basis ta. Si Kristo nag-ingon San Mateo 16:18 ikaw Pedro ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan bisan gani ang kamatayon dili man makaguba ni ini. Tanawa ha, unsay giingon? Tukodon niya ang simbahan. Wala mo ingon ang atong Ginoong Hesukristo, I will build my churches. Tukodon ko ang akong mga simbahan. Usara. Ngano? Rason, dili mo sugot ang atong Ginoong Hesukristo nga mabahin ang atong pagtuo. Kay singon pa ni San Pablo na alang tay usa ka pagtuo, sa kabunyag usa ka Ginoo. Church na nagiingon dili churches. Unya kanang simbahana kanang naa sa San Mateo 16:18 katumanan man na sa panag-an ni propeta Daniel 2:44 nga matud pa sa Biblia ningon si Propeta Daniel sa 2:44 atong basahon ni para legit jud ta ha. Miingon man siya
But ang atong gibasa, doay rhyme version nga Biblia. But in the days of this kingdom, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed. Tanawa ha? Ang Dios sa kaulahiyang panahon, magtukod sa gingharian nga walay pagkalumpag. Question, unsa man ning kingdom nga giingon dinhi? Mao ning giingon sa atong kauban ganina si doktor nga naagi tay interpreter. So mo nang manggamit tag mga Bible scholar nga gikas Katoliko. O sa giingon sa footnote, ang kingdom, a kingdom of Jesus Christ in the Catholic Church which cannot be destroyed. Catholic Church. Na dili man na Romano, brad, Catholic Church raman na. Nagali amo silingan gatuko dito, ginganlan bag Apostolic Catholic Church. Mao na sad to. Okay, basahon nato ang New Webster Dictionary, matod pa non-sectarian. Pag moingon tag non-sectarian, dili walay siktang gidapigan. Unsa may giingon sa pahina sa 62 niining Webster Dictionary, meaning sa Catholic. Atong basahon. Catholic, the original Christian Church, member of the Roman Catholic Church. Tawa? Tinaw nga niining ebidensya walay lain membro ra gyud sa simbahang Katoliko. Ug gani gisuportaan pa na sa atong isa ka dictionary nga The New Lexicon Webster Dictionary Volume 1 nga ang meaning sa Katoliko, original Christian Church, someone who subscribed the belief of the Universal Church, member of the Roman Catholic Church. So walay lain. Mao nang kamo nga mga Katolikong niya dinhi i-subscribe sa ning ubang mga YouTube channel o i-follow sa ning Facebook sa atong mga vlogger. Kay someone who subscribe the belief man. So, naatay ebidensya. Now, kanan simbahana nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo, wala na ingunta nga gitukod diri salog, diri ra ginasalog gatuyok-tuyok. Mao na nga nilukop nas tibuok kalibutan. San Mateo 28:19, lakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nya pasalig pagod niya sa verse 20. Og hinumdumi, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. San Marcos 16:15, lakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang mayong balita. Ha? So buot, pasabot, universal. Asa man eh? Anang naasa San Mateo 21:43. Atong basahon ang King James Version nga Bibliang Protestante, mugamit ta kay aron dili bias. Maingon ning uban bias. Ningon man, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga og mga bunga niini. Dayon sa giingon, usa ka nasod man. Unya asa man gihatag nga nasod? Sa Pilipinas? Dili. Kinsa may pasado ana? Ang pasado ana naa sa nasod sa Roma. And that is why naa sa Roma kapitulo 1 bersikulo 1 padulong bersikulo 6 to 7. Basahon nato. Ang akong gigamit nga Biblia, Amplified Bible. Kaning gustong mga nangita jud og letra por litrang Trinity, basahan ta mo sa Biblia. Basahon ako nini ang Amplified Bible nga translation sa Roma kapitulo 1. Ano na to ha? Kay naay gawali nga ang Roma kuno mga pagano. Lahar sad na. Atong basahon niya. Roma kapitulo 1 bersikulo 6 to 7. Unsa may giingon ni San Pablo? Ano to ha? Kuan Amplified Bible. Dili ni Katoliko, Protestante ni. I am writing to all who are beloved God, beloved of God in Rome, called to be saints. Gitawag nga mahimong santos, God's people, and set apart for a sanctified life. That is set apart for God and His purpose.
Grace to you and peace, inner calm and spiritual well-being from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Hawa? Gitawag nga mamahimong santos. Mauna, kung ilahos nato nagbasa sa verse 8, niingon man ang verse 8 dia. Atong basahon ning maayong balita Biblia nga version. Kay si San Pablo may nag-ingon, mga legit ning ato, kay maingon sila biblical ba nang inyong simbahan? Biblical kaayo. Yeah, sa may giingon ni San Pablo's Biblia. Katong mga dili Katoliko nga niya dinhi paminaw lang mo. No hard feeling ta padayag ratos pagtuo. Niingon si San Pablo, una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Alang kaninyong tanan, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. That is why, nga kinsa man ang pagtuo nga gikan sa Roma nga nalukop sa tibuok kalibutan. Walay lain ang Roman Catholic Church. Gani, niingon man ang, nganong giadap pa nato ng terminong Roman? Romano ba? Roman. Dili tungod kay gitawag og kaning racial, kay wala man magbase ang simbahan nga gitukod ni Kristo racial. Kay kung rasa pa ang gibasihan, kitang mga Pilipinong Bisaya, wagi tay labot, kay di man ta Hudyo. Si Kristo Hudyo man. So kay ecclesiastical man ang gibasihan, mao nang bisag Pinoy ka diha, bisag Hapon ka, bisag Chinese ka diha, bisag unsa pay rasa nimo, the fact nga nasakop ka sa simbahan nga gitukod ni Kristo, apil gihapon ka sa iyang luwason. Kana kung magtininuod ta. Efesos 5:23, si Kristo lamang ang muluwas sa iyang simbahan nga mao ang iyang lawas. Gani niingon ang kasaysayan ng daigdig. Di ta kalikay kay dipid niha. Libro sa dipid yun. Paina 179. Nagsimula ang katawagan simbahang Katoliko upang tukuyin ang upang tukuyin. Basahon na to. Nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko upang tukuyin ang simbahang Kristiyanismo sa kanluran. Ang katagang Katoliko ay nangangahulugang universal o pangkalahatan. Ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahang Katoliko at ang simbahang ito'y inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatauhan. Binisayon ta kini simbahana naa si Kristo og maulamang kini simbahana nga gitukod og gisugo ni Kristo og misyon para sa tanang katauhan. That is why niingon wala masayo pang atong Ginoong Hesukristo San Mateo 28:19, sa San Marcos 16:15. Unya atong basahon ang kuan ani. Yeah. Ang unang simbahan ay itinatag sa Jerusalem, Roma, Alexandria, Antioch, Constantinople ug sa Corinto. Mao na nga kung musubay ka dito sa Jerusalem, musubay ka sa Roma, musubay ka aning mga lugaraha nga gihinganlan, ang nag-una jud diha nga mga simbahang natukod ang simbahang Katoliko. Gani naa pa nato hangtod karon ang mga lubong sa atong mga apostol. Kanalandaan lubong sa atong mga apostol, daog na ta. Naingon ako, Brad, natural naman na Brad nga nasa inyo ang lubong. Kay kamo may kapatay. Mo nay kuan, ha? Bugoy sad. Pero inani, ikaw sa imong kabahin, nakakita kang taong namatay ang daplig kasagingan, imo kahang kuhaon? Dili. Nga naman, dili man asakop sa imong panimalay. Alangan magkuhaon nimo na di imong bijil-bijilan sa imong balay. So katong mga naigipahibalo nga namatay na kanang pulinarya, kinsa may tagtungod ani. Ang tagtungod ana mao jud mo kuha, di ba? So kitang Katoliko kay mao man tay tagtungod sa mga apostol, mo nang kita ang ni preserve sa lubong sa atong mga apostol. Ano klarong istorya dia, legit ta. Katong mga walay labot, moingon na sila nga, amua man na. Pero nganong wala man sa inyo ha, ang lubong ni San Pedro, ang lubong ni San Pablo. Di abita to'y sakop sa reform sa Seventh Adventist. Kinsa may galubong ni San Mateo, hiyaan na siya, iyang mga fans. Warag artista San Mateo, kaya mga fans. Hello! Itong basahon na. Ang simbahan sa Roma ay may mahalagang papel sa paglago ng Kristyanismo. Ito ay itinatag ni Pedro, ang pangunahing apostol ni Jesus.
Sinabi ng tradisyon na si Pedro ay namatay sa Roma bilang martir. Ang paniniwala na ang mga obispo ng Roma ang kahalili ni Pedro. Ang dahilan kung bakit ang Roma ay naging sentro ng simbahang Kristyanismo. Muna ang gi-adapt na ito ng terminong Romano. Kay mauna ang sentro sa pagtuong Kristyanismo. Nakuha? Mauna nga kanang buhat 2, kapitulo 1, o kapitulo 2, versikulo 1-4, ang pagdawat sa balaan nga Espiritu Santo, diha nagsugod ang birthday sa atong simbahan. Mauna nga inig Pentecost Sunday, magsaulog ta sa birthday sa atong simbahan. Now, kay niingon man ang Roma kapitulo 15, basahon na to 23. Nga si San Pablo naglaom siya nga muadto sa Espanya. So nakadto jud Espanya. Di ba? Mo nagikan sa Espanya, historically man ni ato, niabot sa Pilipinas unsang tuiga? 1521. Ug mauna pong tuiga diin gihatag ni Magellan agi og regalo sa asawa ni Raha Humabon nga nabunyagag Katoliko ang Senyor Santo Niño nga gisaulog nato karon ang kapistahan. So, legit ba ning kasaysayan? Legit ba ning simbahan nga niabot sa Pilipinas? Niatay kasaysayan sa Pilipinas, Philippine Ionic Nation, History of the Republic of the Philippines. Maanay masayod puta sa atong kasaysayan kay mga Pinoy tao nya, wata masayod. Atong basahon. Ang pahina 123 niining maong libro o sa may giingon. Nya di pa jud Katoliko ang author ani, si Dr. Sonia M. Saide, born again. Manang atong timan-an pag-ayo di bias ning atong kasaysayan. Niya basahon na to. Christianity, Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Unya, legit man eh. So di ta kabasol sa mga kasaysayan. Munang kitang mga Pilipino makaibaw jud ta sa atong kasaysayan sa Pilipinas. Bisag tipik na lang gud. Unya ang resyo nato karon ang populasyon sa Pilipinas murag naa na ta sa 113 million kabuok. Sumala pa sa Manila Times Bulletin na ba report. 86 million kabuok Katoliko. Now, wala pa'y labo tong mga naas laing sikta nga nagpabunyag gahapon Katoliko, pa man to makwenta. So 86 million ta. Kaning 86 million og maghugpong tang tanag pang wali anang daplig kadalanan, di pila na may nabilin anang gamay ra kay protestante, hurot na tanag pag Katoliko. Pero saon man nga namay mga uban nga gitawag na tog infidelity. Ayon tag infidelity, nabunyagag Katoliko pero dili interesado sa pagtuong Katoliko. Di mo ko motuo nga kinitanan dire. More ni Katolikog salog, pitin dagana, di ba? Na. Now, naa sa kasaysayan sa Pilipinas. Unya, mayingon ang uban, objection, kanang pagtuong Katoliko. Pagano man na. Tanaw na to, pagano ba? Ang Introduction to World Religions and Belief System. Legit siya po nga libro ha. Tanawa ang giingon sa pahina 71. Introduction sa Christianity ta. Christianity is a religion that is very familiar to Filipinos because the Philippines had become predominantly Catholic since the Spaniard occupied the country from 16th to 19th centuries. With the spread of Catholicism as one of their enduring legacies to the Filipino people, it is considered the world's largest religion. Nga naman, 1.35 billion na takadaghanon sa tibuok kalibutan. Largest religion. A religion based on the teaching of Jesus Christ. Ang relihiyon nga base sa panudlo sa atong Ginoong Hesukristo, who is considered the Son of God, kinsa gikonsidera nga anak sa Dios, and the Messiah ug maong Mesiyas. So di yud ta kalikay kinatay mga ebidensya. Munang ug naay man nakasaka sa inyong balay nga nagpatuo nga Brad, pwede bang musangyaw? Kung mahimo, ayaw na lang yung pasaka. Kay si San Juan nag-ingon,
kung naay mo ana sa inyong balay nga di magtudlo nining pagtulon ana, ayaw siya dawata sa inyong balay. Ayaw gani pang hinaot kaniya. Kay kung nahinaot kaniya, nakaambit sa dautan niya mga buhat. Disgrasya kita ini. Munang pasaka gitag iro tao pay di nga ana ba. Pero ningon magud San Juan Brad nga di ta pwede magpasaka. May ana bitaw. Kung wa jud ta ikarason. Kay kabalo na ta kapitulo, bersikulo. Ay kay bawo na mi ana oy. Pero katong mga sama namo nga dirhe kay lungagan pang pastor og kanang kamote karon di gyud kalikay ba. Mao man gini amo tirada hala. Atong suok-suok ngita jud digmi ba. Si bubitaw sa una ngita man tag digmi. So, ebidensya na karon. Lain pa. Kani, di na jud ni Katoliko ha. Libro ni Seventh-day Adventist, with all your respect sa inyo ha. Ako lang ni basahon kay agig pamatuod ba. Sa pahina 52. O sa may giingon, the Roman Church was still to him the spouse of Christ. Ang simbahang Romano, mao din ang asawa sa atong Ginoong Hesukristo. O nya, muklim ning uban kabit ra na, di ba? Di lang ta manggamit og mga kaugalingong libros Katoliko kay moingon man ning uban bias naman na kay inyo haram ng libro. Labot pa ang Biblia jud mismo sa Protestante nag-ingon sa tawag aning niang ilang pamahayag sa last part nga naa sila nindot nga pamahayag dire nga ang marka sa tinuod nga simbahan one holy Catholic Apostolic Church. Na Protestante nang may sabi ha og sa tinagalog pa na Protestante na dyan nag-ingon. So dili ta makalikay nga kining atong simbahan historically speaking mapamatudan jud sa kasaysayan. Biblically speaking, mapamatudan gihapon sa kasaysayan. Gani, niingon man ang atong Ginoong Hesukristo sa Biblia, San Juan Kapitulo 10, versikulo 16. Nga ako adunay mga karniro, ubang karniro, nga wa masakop ni ining turila. Nya kanang turil nga giingon dia, kinsa man na. Kung adto kas laing sikta mangutana, moingon man na kami ang turil di ana. Para maklaro na to, mugamit Japon tag Biblia ang da paraphrase on New Testament. Protestante Japon ni ha, di ni Katoliko. Tanaw na to ni. Ningon man, and beside the Jews I have chosen people among Gentiles. Then I must call and gathered to me and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Usa ra atong ulo si Kristo ra. Oh, na Protestante man eh. Ikaduha, ipamugos pa jud sa nila nga kana jong mabasa sa Biblia nga King James Version kay ang King James Version duol man as tinuod. Ayaw mugtuan na nga King James Version duol sa tinuod. Kay ang pinakaduol sa tinuod nga gihubad gikag Latina Vulgata mao ra jud ning atong pinakakaraan nga Biblia ang Douay Rhine Version. So pero ipamugos Japon nila naa gihapon tay original jud nga King James Version. Kani gitawag nato og 1611 nga King James Version. Nara ningon ang unang Juan 4:1. He warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Una, Katolikong pagtuo. So di ta makadinay niining atong mga ebidensya nga Katoliko nga simbahan nagsumikad gayod sa atong Ginoong Hesukristo og sa mga apostoles hangtod karon naa nagpadayon. Kanang panahon sa una sa persecution, ang gipersecute ana kitang mga Katoliko. And that is why wala na ko na datong kasaysayan na isa, hindi naman masigo sa bag. Nga naay mga katakom dito, mga lubong, mga lango ba? Nga dito gipangkulitan nilag mga dagway sa mga santos og ni Kristo mismo. Kay dito na sila magtago og magmisa. Rason kay ang Kristyanismo panahon sa persecution illegal. Umuadto ka illegal. So muna kung makitaan ka in public gamisa ka, patay ka. Muna nga ihawon ta mo nang alsimbahang Katoliko daghan kay tag mga santos. Mga martir ba? So mo nang mangutan na sila nga ngano man og kamoy tinukod aning panahon sa mga persecution nganong wala man moy mga dagko nga katedral nganong karong bag-o naa naman
Panahon sa persecution, kuya magod ang persecution sa una kay personal attack man jud to. Makitaan ka in public, sunugon ka, pation ka. Karon, kuya na kayong persecution ron. Kay Facebook, wali, pulong sa Ginoo, atake ba? Doktrina ilang giatake. Dili na ang simbahan lang atakihon. Mo na sa una, di ta kapatukod og katedral. Kay magtukod-tukod ka in public, sunugon na dito. Pation raman gihapon. Mao na ang resulta nga sa dihang nahunong ang persecution, panahon nga gidawat ni Constantino ang Kristyanismo, mao na nga ang Kristyanismo libre na tang tanan. Wala na ta isipa sa taga-Roma ang mga pagano kaniadto nga gihimo ta nilang kaaway. Mao na nga lambo gyapon ta karon, laliman kag kanang naa sa buhat 2:41 niingon si San Pablo nga matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok mga 3,000 ka taong nahidugang. Majinon og 3,000 ka tawo, sugad pa na sa first century. Mo nang hantod karon 1.35 billion na kita kadaganon. Na billion ha, dili million lang, billion. Nyawa pa'y labot ng niang mga kanabitawng nabunyagan gahapon, nagpabunyag niyaging adlaw, niyaging simana, niyaging buwan. Basta kay naa jud, kada adlaw naa jud ay madugang. Wagay ta siguro makasiguro nga human aning atong Bible rally na ay magpabunyag ani Katoliko. Dila na wala ka siguro ana. Kasagaran na ajud. Kay mao man ni atong tuyo og tumong. Nya katong mga lain nga mga sikta nga naminaw karon with all respect, hinaot nga ato pong kadang open-minded ta ba? Dili ning ni ang kadumot og ligot-got nya magprogram birahan ta. Ayo ana. Kay kuan man nato kanang ni ang dialogo ba mayon ni Father padayganay ragot ta. Mo na atong tuyo nga gi-public nato ni kay ngano man kung adto ta sa atong simbahan eksklusibo nang ato kanang uban di kadungog ay laharam na didto. Mo nang public ay open tabag na mga mangutana atong ma-entertain, di ba? Okay. Kuan man na. So inaana na siya nga ang atong pagpadayag sa atong simbahan nga gitukod historically naajod sa kasaysayan mapamatud-an. Biblically sad naa gihapon sa Biblia mapamatud-an. Kung gusto sila kaning uban nangita og litra por litra, naa gihapon tay mabasang litra por litra. Alang na atong mga nangita jog litra por litra. Pero katong mga wala nangita og litra por litra, kay kabawa naman tadaan sa may giingon ni Kristo sa San Lucas 10:26 unsa may giingon sa kasulatan. Giunsa mo man kini pagsabot. So nagkinahanglan ta nga ang Biblia sabton nato. Na wa may mabasa lagi sa Biblia brad kanang San Mateo 16:18 nga one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Mugawas na ng challenge so kanang mga debate. Og na ako'y mabasa ana dayon. Pero palaban din tag katong translation nga Confraternity St. Joseph edition. Kato kay kuan naman to kanang mugawas naman to na mga public forum, public debate, pero karon kay wala. Ato ra nang maklaro nato nga kanang simbahan na mao jud na ang simbahan. Kani kung balik-balikon, amatay tarpulin dia Santo Papa. Di ba? Kung i-deny nila nga si San Pedro ang atong una Santo Papa, kinsa man di ay? Og di si San Pedro. Manang og makahatag sila ana, murag mapildit ang Katoliko. Pero di sila kahatag, nagpabili ng kamatuoran si San Pedro jud una Santo Papa. Kana bitang San Mateo 16:19 nga hingingon si Kristo nga ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. Mga yawe. Ang imong idili sa yuta, idili sa langit. Ang itugot sa yuta, itugot sa langit. Naminaw gani ang Ginoo sa deklarasyon diri sa yuta, unsa pagkaha ang kitang membro lang. So mao na ditawag natog natay divine teaching. Authority ba? Magisterium. O kanang yawiha wala tay mabasa nga gipaduplikita na o gihatag nas mga lain-lain tao nga gatukod rog simbahan. Eksklusibo ra ng atoa. Mo nang namatay si San Pedro, ni puli si Pope Plinos hangtod na ni Pope Francis ug nagpadayon na hantod karon. Kung mawala simbako si Pope Francis, naa na po ipuli ang simbahan. Ana na para dili maputol ang gitawag natog apostolic succession. Kung moingon sila nga kaning atong tarpulin gama-gama ra na ay di sayon ra itubag ninyo. Pagama-gama pumug inyo ha. O ana ra. So wa naman tay sakto ra to no. Dinaot nga nakasabot ang tanan
Di nato ni tason. Basta kanila ang timan walay lain simbahan gitukod ang atong Ginoong Hesukristo. Simbahan Katoliko lang. Ana ra gyud atong timan-an. Kay di na ta mo dawat atong uban nga to ay living bread at bang living water. Wa nagkasinabot sa 10%, nagtukod nag-slice bread tong pikas. Antod nga na slice daghan na kay mga sikta karon. Nya gigamit ang ngalan sa Ginoo, lisod kay tanan. Mogamit ang ngalan sa Ginoo nga dili kanabang gitawag nato wala tay authorization. Muna unay manulod-sulod nga mga pastor sa inyong balay, ang number 1 ninyong ipangutana, kinsa may naghatag ninyong authority para magwali mo? Kana yun. Kinsa gahatag authority kay walay laing gitagaag authorization ang simbahang Katoliko lang mo nang naatay mga kaparian. Gani giingon sa Biblia buhat 20:28 aning Biblia nga tinagalog nga King James version nga ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia ng Dios na binili niya ng kanyang sariling dugo. Mao na nga naatay gitawag mga kaobispuhan sa sulod sa atong simbahan. Na kay di man ay maapas atong obispo og misa, alang-alang mo anhi pas Bishop kay Mari Drisalo karon magmisa. Mao nang naay gitawag natong parish priest. Kanang Episo 4:11 nga pastor nga giingon, mao na ang atong mga kaparian. Mao nang natay gitawag og mga parish pastoral council ba. Ana na siya ha. Mga pastor, sila ang tinuod nga pastor, dili tong naas daplig dalan nga nag-ilok-ilok og Biblia. Murag nanimaho na lang ng singot basuok ana. So kani ang tinuod nga mga pastor. Kita dili kita ang tag-iya sa simbahan. Si Kristo igo ra tang namembro. Muna nga last ngano ang simbahan dili pwede iparehistro sa Security Exchange Commission kay gipaninglan ra bata nga nakulurom ang atong simbahan kay wala kuno ta na rehistro sa gobyerno. Niay atong basahon nga balaod the Law on Partnership and Private Corporation. Ningon sa pahina 515. The Roman Catholic Church is not registered like the other religious societies of churches in the Philippines because it has been recognized as juridical person since time immemorial. Una pa ang simbahang Katoliko kaysa pang gobyerno sa Pilipinas. Mauna kung balansihon, ang ngayon gud unta ang gobyerno sa Pilipinas mo magparehistro simbahan. Dili ang simbahan may parehistro sa gobyerno. Mauna nga ang kung naaganis balaod ang gobyerno, kay naman lagi sa Biblia, brad. Roma 13:1-2 nga mutahod tas pamalaod sa gobyerno. Kung di ta mutahod, nagsumpak po tas Ginoo. Silutan man. Mutuman man ta gobyerno. Kisa may gaingon nga wa ta mutuman. Pero namatay gitawag na tog separation between church and state. Now, kung pananglitan mo ingon ang gobyerno, mag-implementar ta karon og death penalty. Musugot kang simbahan ana? Dili, mo nang mubabag ang simbahan ana. Moingon ang gobyerno, magpa-implement ta karon og abortion kay daghan naman kay tang mga populasyon sa Pilipinas. Mo nang ipa-abort ala ni ubang mga bata. Musugot yan simbahan na? Dili. Kanang divorce, musugot ang simbahan? Dili. Mo nang mubabag yun ang simbahan. In terms of moral law, mutuman ang simbahang Katoliko. Pero in terms nga makadaot na galing sa kalag, babag kita ana, magrally pag mahimo. Kay ang kinabuhi, precious kay na siya. Mo nang kanang mga kasal nga gibiyaag banag na ba gibiyaag asawa mga paabot aw kanang magpa-divorce sopa kayo ang simbahan ana mo nang hantod karon ambot lang ka og nabalaod na ba ng divorce pero nang hinaot nga dili inana na ha nga mutuman lang ang simbahan sa gobyerno kung moral makayos kalag sa tao suporta pa ang simbahan pero kung dili na makayos kalag sa tao mo nang mubabag yun ang simbahang Katoliko. Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan.